Ibinasura naman ng Sandatang Lakas ng Pilipinas ang kumakalat sa mga social media na di umano ay may plano ang mga sundalo na patalsikin sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos o kaya naman ay i-destabilize ang kanyang administrasyon. Wala raw itong basehan at napakalay sa katotohanan ayon sa ibinilabas na statement ng Sandatang Lakas ng Pilipinas. Wala umanong coup d'etat na pinaplano. Si Defense Secretary Gilbert Chodoro na kumalat pa sa mga social media ng mga kaalyado o sa mga pages ng social media ang kaalyado ng dating Pangulong si Rodrigo Duterte na di umano ang Central Intelligence Agency ng Estados Unidos ang nasa likod ng planong coup d'etat. Sinabi ng Philippine Military na ang mga ganitong kwento ay isang mapanganib na disinformation at isang malisyosong fabrication na naglalayong lasunin ng isipan ng mga Pilipino, pahinain ng chain of command at maghasik ng pagkaaway-away sa pagitan ng Commander-in-Chief at ng Sandatang Lakas ng Pilipinas at ng mga mamamayang Pilipino. Nananatili manong nagkakaisa at tapat sa saligang batas ang Sandatang Lakas ng Pilipinas at susundin ang chain of command. Mananatili daw ang mga sundalong ipagtatanggol ang Republika sa mga ganitong uri ng paninira para magwatak-watak ang mga Pilipino. Sinabi pa nitong si Colonel Cerces Trinidad, ang AFP Public Affairs Office Chief, na ang katapatan ng mga sundalo ay wala sa mga political personalities kung hindi nasa konstitusyon, sa Republika at sa mamamayang mga Pilipino. Kumalat sa mga iba't ibang mga social media na di umano ay nakipagpulong ilang mga religious leaders sa ilang mga army official para hilingin sa kanilang mag-withdraw ng military support kay Marcos, lahat daw sa mga laganap na katiwalian sa ating bansa. Sabi pa ng mga pages ng mga DDS supporter, gusto raw ng mga sundalo na si Vice President Sara Duterte ang maging Pangulo para patalsikin si Marcos. Pero tinanggihan daw ito ng ilang mga army official. Samantala sa iba pa nating mga balita,